Nakaupo pa rin sila sa sahig nang magtapat siya. Inutusan kasi ako ng papa mong akitin ka. Dahil binabae ka raw. Gisingin ko raw ang pagkalalaki mo. Wala naman akong magawa dahil parang diktador naman ang papa mo. Tila hindi malaman ni Tristan kung magagalit o masasaktan sa sinabi niya. Ibig mong sabihin, kunwari lang na mahal mo ko? May panunumbat sa tinig nito. Natigilan naman siya. Hindi, tanggi niya. Ang ibig kong sabihin, totoong minahal kita kahit ang alam ko ay bading ka. Ang bait mo kasi. Pero tinanggap ko ng pagkatao mo. At masaya na ako kung mahahalikan kita. Kahit isang beses lang. Hindi ko naman inaasahan na higit pa ron ang mangyayari. Pero okay lang. Bakit naman inakala ng papa na bakla ako? Hayag sa anyo nito ang hindi pagkapaniwala. Ewan ko, pero matutuwa yun kapag nalaman niyang hindi ka naman pala totoong bading. Pati ang itay ko matutuwa. Bakit? Kasi hindi siya naniniwalang bading ka. Wala raw sa itsura mo. Umusod siya palapit dito. Muling hinaplos ang pisngi nito. Mahal mo ba ako? She asked. Hindi ito makasagot. Napatungo siya. Sino naman ang may sabi sa kanyang ma-in love ito sa kagaya niya? Okay lang naman kung hindi. Patawarin mo na lang ako dahil hindi ko sinabi sa'yo kagad. Pero hindi ako hihingi ng tawad na minahal kita. You shouldn't. Anito at napatitig sa kanya. He sighed. Hindi ko pa alam ang nararamdaman ko. This is so sudden. Give me time to analyze this, okay? Bahala ka. Hindi naman kailangan pang pag-isipan. Kung hindi mo ko mahal, malalaman mo na yun ngayon din. Hindi naman ako magagalit. Matatanggap ko naman. Hindi mo naman responsibilidad, pati kaligayahan ko. Tumindig siya. Paggamit ng phone, tatawagan kong papa mo. Go ahead. Sumandal ito sa dingding at pinagmasdan siya habang patungo siya sa sala. Tristan did not want to say he loved Adriana. Dala na siya. Sinabihan din niya ng ganoon si Marixie noon, umasa ang babae, ngunit hindi naman niya magawang panindigan ang sinabi. Nasaktan yun and he was sorry at nangako siya sa sariling hindi na muling magkakamali upang hindi na muling makasakit ng damdamin ng mga babae. Kanina nang matikman niyang bibig ni Adriana, he felt his blood rushing. There was a hint of wine on her breath but she was unmistakably sweet. He even heard her moan. Hindi niya naitanggi ang nararamdaman. He was attracted to her. Lahat ng ginawa niya para dito hindi lamang dala ng awa. Hindi niya masisisi sina Ax at Fritz kung mag-isip ang mga yon ng higit pa sa concern. He went beyond his duty as a person because he wanted Adriana too. He wanted her the moment she had admitted she wanted to seduce him. But then he did not want to hurt her. What if he was wrong again? What if he could not bring himself to marry her? Hello, Senator, bati ni Adriana sa matandang lalaki. Tila nagising lang ito at paangil na sinagot ang telepono. Adriana, bulalas nito. Bakit hating gabi ni napatawag ka? Nandito ako sa bahay ng anak niyo and guess what? Ano? Tila pigil na matandang hininga. Hindi naman bading ang anak niyo eh. Lalaking lalaki. Nagkakamali kayo ng akala. Kahit kailan hindi siya bakla. Kung sino man ang naglagay nun sa isip niyo, isa siyang sinungaling, wika niya. Pero nakita naming mag-asawang ebidensya. Nasa silid niya. Pero totoo bang sinasabi mo? Hindi ka nagsisinungaling? Kailangan ko pa bang isa-isahin ang ginawa namin? Hamon niya. Never mind, anang matanda. Tuto pa rin yung pangako niyo sa akin. Hindi bali nang wag niyo akong bayaran, sobra-sobrang nang ibigay sa akin ni Tristan. Ang kailangan ko na lang ay masiguradong hindi ako mawawala ng customer. Aniya. Natahimik ang kausap niya. 10 segundong lumipas bago ito nagsalitang muli. Gusto mo ba ng sarili mong spa? Tanong nito, kumunot ang noo niya. Gusto. Bigyan mo ko ng apo. 9 na buwan mula ngayon. Gusto ko'y meron na akong apo. Kaya mo ba? Tulala siya. Siya naman ang hindi makaimik. Adriana. Tawag niyang nasa kabilang linya. Ho, kaya mo ba akong bigyan ng apo? 9 months from now. Kung fertile ako, malamang yun kung itutuloy ni Tristan ang sinimulan niya kanina. Ano bang sinasabi niya? Bakit ilang umaayon na naman siya sa manipulador na matanda? Basta, bigyan mo ko ng apo. Kailangang magbuntis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi ho ay ano pa bang pwedeng ipanakot ng matanda sa kanya? Wala na. Kapag nahalal akong senador at mangyayari yon, ipagbabawal ko magmasahing hindi bulag. Banta nito, humalakak siya. Ano palagi niya sa akin, tanga? Hindi pwede yan.
Lumapit sa kanya si Tristan. Hinuha niya yung intriga to sa salitang fertile na binitawan niya kanina. Basta, bigyan mo ko ng apo. Kailangang magbuntis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ano na naman? Sumulyap siya sa binata, ngumiti. Tatanggalan ako ng mana ng anak ko. Gusto mo bang mangyari yun sa kanya? Bakit ba kayo nagmamadaling magkaapo? Tanong niya. Tinuturing lang niyang biro ang lahat, ngunit nararamdaman din niya ang kasidihan ng hangarin ng matandang lalaki. Meron itong sinasabi sa kanya. Hindi mo pa dapat malaman, basta gawin mo ang nais ko. Nakikiusap ako, Adriana. Pero paano naman ako? You'll be alright, pangako yan. Agad nitong ibinaba ang telepono. Binalingan niya si Tristan pagkababa ng telepono. Ano bang problema ng ama mo? Bakit? Sinabi niya ang bagong kahilingan ng matandang abriego na pahalakak ang binata. I don't believe this. Bulalas nito. Gusto niyang magbuntis ka sa lalong madaling panahon? Sunod-sunod ang tango niya. Baka ipabitay ako kapag hindi nangyaring gusto niya. Lumapit siya rito. Kinawit niya sa leg nitong dalawang kamay. Sa palagay mo, pinalis nitong kamay niya. Ano ka ba? Hindi ka pa ba nadadala? Kamunti ka na ngang madisgrasya kanina. Nagbabaka sakali lang, aniya. Pero anong gagawin natin? Naupo ito sa sofa. Who gave him the idea that I'm a gig? He asked. Nakita raw nila ng mama mo ang ebidensya sa silid mo. Agad itong tumayo at pumasok sa silid. Kasunod siya nito. Tila may kutob na to, binuksan itong closet. Wala naman, ngunit tila may nag-uutos ditong i-check ang mga nakapatas na kahon sa loob. Mga laruan ko noong bata pa ako. Pagpapaliwanag nito sa kanya, itinabi nito ang mga yon. Siya naman ay sabik na ineksamin ng mga laruan nitong laman ng mga boxes. His collection of superheroes, matchboxes, lahat ng klaseng robots, even his trump cards. Napangiti siya dito, he was once a boy. Bigla parang gusto niyang makakita ng mga larawan nito noong bata pa to. Shit! Sigaw nito, napaigtad siya. Nabitawan niyang hawak na robot. Bakit? Look at this! Daig pa nitong nakakita ng bangkay sa closet. Sinilip niya ang laman ng kahon. Wow! Aniya na makitang isang pulang lingerie. Manipis na manipis, tadtad ng lace na tsak niyang kapag suot niya ay walang matatakpan sa kanya. Hinalungkat pa niya ang kahon. Napapawaw siya kapag nakakita ng interesanting bagay. Ano to? Tanong naman niya nang makitang isang itim na garter. Para saan ito? She had no idea it was used to hold stocking in place. Malay ko, wika rin ng binata. Isang bikining tinaas niya. Sa panghihilakbot niya may butas yun sa crotch. Sino namang tangang magsusuot nito? Kaya nga nagpapanti para matakpan ang... Tapos, itago mo nga yan, singhal nito. Kaya naman pala ganun kadesperadong papa nitong gawin nitong lalaki. Siya man ang makakita ng mga bagay na yon, baka atakihin din siya sa puso kahit wala siyang heart ailment. Isinilid niya ang mga damit sa kahon. Anong balak mo sa mga to? Sa halip na sagutin siya, isa na namang kahon ang binuksan nito. May mga magazine sa loob na pamulagat siya na makitang isa. Totoo ba yan? Maang niyang tanong. Nakatitig sa isang male model na proud ang pagkakalalaki. Itanong mo sa barangay, anang binata. Interesado namang kinuha niya isang magazine, binuklat. Napangangat ng lalaki ang mga mata niya sa mga nakikita. Maya-maya ay narinig niyang tumawang binata. Bakit? Tanong niya. Para kang tanga dyan, baka naman balak mo pang hingin yan. Pwede ba? Akin na lang? Luka-luka, singhal nito. Ngunit sumalampak siya ng upo sa sahig. Panay ang buklat ng babasahin, kagat-kagat pang ibabang labi. Maya-maya ay tumingin siya sa binata. Pwede kang model nito, aniya. Really? He looked really amused. Sunod-sunod ang tango nito. Itong mga turo niya sa mga hubad na lalaki sa magazine. Wala sa kalahati mo. Is that literally or figuratively? He asked and sat beside her on the floor. Both? She looked at the page. Nanay ko po, bakit kulay violet? Napahagikik ang binata. Tangkay na lang, mukha ng talong, komento pa niya. Tama na nga yan at ako ng kinikilabutan. Sinara nitong magazine at tumayo. Binuhat nito ang kahon na naglalaman ng mga sexing damit. Dalhin mo yan sa likod, utos nito sa kanya. Hinakot nilang mga magazine sa likod ng bahay. Pagkatapos binuhusan niya ni Tristan ng gas, tinapunan ng posporong may sindi. Sino naglagay ng mga yan sa kwarto mo? Tanong niya. Napabuntong hininga to. Marixie, siya lang ang pwedeng gumawa nito. She must have hated me so much kaya nagawa niyang i-frame up ako. Naniwala naman ako. Yung kalivin mo dating iniwan ka bigla? Alam niya yon dahil naikwento sa kanya ni Fritz at Ax. Tumanguto. Bakit kanya iniwan? Tapos pinalabas pa niyang bading ka. Tila wala sa loob na inakbayan siya nito.
Naupo sila sa isang monoblock bench. Ganito kasi yon, umpisa nito. Habang umaapoy ang mga magazine at damit, siniwalat nito sa kanyang nangyari kay Marixie. Hindi ko siya masisisit, hindi na rin ako nagagalit sa kanya. Naintindihan ko siya. I just wish she'd be happy. Bakit kasi ayaw mo pang mag-asawa? Baka nga bading ka, biro niya. Gusto mo ng proof na lalaki ako? He teased. Ayoko, hindi mo naman ako mahal, Anya. Ayoko mapagaya kay Marixie. Yun naman talagang totoo kahit pabiro ang pagkakasabi niya. Napagtanto niyang hindi ganun kasimple ang pag-ibig. Hindi dahil physically attracted siya sa isang lalaki at nahulog ng loob niya dito, ay dapat na niyang isuko ang lahat. Ang ibibigay niya kay Tristan, hindi niya mababawi kahit kailan. At kung hindi siya nito pakakasalan, kahit sabihin pa niyang hindi siya magsisisi, ay talagang magsisisi siya dahil masasabi ba niyang mangyayari sa hinaharap? Sa lalaking ito lamang niya naramdaman ang ganito. Ngunit ibig bang sabihin ay panghabang buhay ang damdamin niya? Paano kung magkahiwalay sila ng landas at nagkatagpo siya ng ibang mamahalin? Kawawa naman ang lalaking pakakasalan niya na unahan ni Tristan. He was right. Kailangan nilang makatiyak upang walang masaktan alinman sa kanila. She sighed. Kailan ba naging mali ang lalaking ito? Alien siguro to kaya ubod ng galing. O baka naman miyembro ng X-Men. Paumaga na nang humupa ang apoy. Nang matiyak na tupok na ang lahat ang sinunog nila ay binuhusan niya ng tubig ni Tristan. Ihahatid na kita, anito sa kanya. Baka naman isipin ng itay mong tinanan na kita. Okay, kapag masakit ang ulo mo bukas, huwag ka na munang pumasok. Bika pa nito. Thank you ha, Ania. Wala na yatang siyang sasabihin dito kung hindi pa sa salamat. Para saan na naman? He touched the tip of her nose. Dahil hindi ka nagpatukso sa akin, dahil ginalang mo pa rin ako. Dahil inisip mo pa rin ang kapakanan ko. He just nodded. Nang makabalik si Tristan, buhat sa pagkakahatid kay Adriana, his house appeared odd. Parang nagbago yun, parang nawala ng sigla. Then he knew. Hinanap niya ang presensya ni Adriana doon. It was funny dahil ilang oras lang namang nanatili doon ng dalaga. And yet, she seemed part of it. Kanina nagsusunog sila sa likod bahay, it occurred to him that he was very comfortable having her around, like she was indeed a part of his home. He could tell her anything and not worry. Hindi siya nito huhusgahan. Sitting there watching the fire was so intimate. Gayong alam lang nito sa intimacy ay making love to put having sex mildly. Nang pumasok siya sa banyo, he couldn't help but remember their interlude right there on the floor. Hindi rin niya mapigil ang magtanong, tama ba ang desisyon niya? Why did he feel so frustrated not taking her there and then? He had made love to a lot of women and the satisfaction he got was always the same. But he could not shake off the feeling that making love to Adriana would be a different experience. Hindi naman niya masabi kung saang bagay naging iba ang dalaga. He knew sex would be great. With her, she approached it the way she approached other things. Sa unat at tubilit inosente, ngunit kapag natutunan ay bigay todo. She was exciting, ngunit ganun din naman si Marixie. Hindi ang pagiging exciting ng isang babae ang dahilan para pakasalan ito. Alam niya na yon. Then why was he was so drawn to Adriana? Simula pa nung una niyang makita, wala siyang Superman complex pero pagdating sa babae, walang pagsidla ng pagka-protective niya. Had he finally fallen in love? Kahit medyo masakit ang ulo, pumasok pa rin si Adriana. Hindi niya matiis na maski isang araw hindi niya masilayan si Tristan. Ngunit nangangalahati ng araw hindi pa dumarating ang binata. Bakit walang friend naming? Tanong ni Ax. Ikaw ha, pinagod mo siguro. Biro pa nito sa kanya. Umismid siya. Paano mapapagod yun? Wala namang nangyari. Aniya, tumaas ang kilay ni Ax. Mahina ka siguro. Tumawa siya. Alam niyo ba kung ano nangyari kagabi? Magkukwento ka? Kiss and tell ka pala, biro din ni Fritz. Hindi. Isinalaysay niya ang nangyari na nakaraang gabi. Halos gumulong sa pagtawang dalawang lalaki habang nagkukwento siya. Kaya naman pala para kang GRO kumanamit. May hidden agenda ka pala, wika ni Fritz pagkatapos. Tumatawa pa rin. Ang kulit kasi ng papa niya, Aniya. Maya-maya naman, bumalik sa kanya-kanyang trabaho ang dalawa. Siya naman ay nakatunganga lang sa desk niya. Ngunit napansin niyang tila hindi mapakali ang dalawang lalaki. Hindi nakatiis, nagtanong siya. Bakit? Kumamot sa ulo si Ax. Kasi kailangan namin ng statement of account, kaso sira ang fax machine natin. Eh di pupunta ako sa bangko. Aniya, okay lang? Tila nanghihinayang na wika ng lalaki. Bakit naman hindi? Kaya nga kayo kumuha ng sekretarya.
para may mautusan na rin kayo. Kasi baka magalit si Tristan kapag inalila ka namin. Alam niyang hindi na sekretary ang tingin nito sa kanya dahil kakaiba naman talagang affection sa kanya ni Tristan. Okay lang, malapit lang naman ang equitable. Bibili na rin ako ng merienda kung gusto nyo. Hindi na, ititreat ka na lang namin ng dinner mamayang uwian. Ani Fritz. Hindi nakapasok si Tristan dahil siya ang nagkaroon ng hangover. Hindi siya makatulog at inubos ang nalalabing brandy sa kanyang bahay. Noong nakarampas ko pa yata niya yun binuksan. Isang pagkakamali naman yon dahil lalong hindi siya nakatulog. When he finally did, umaga na. Tanghali nang gumising siya at masakit ang kanyang ulo. He could not open his eyes. He took a cold shower. Kailangan niyang kumilos dahil may aasikasuhin pa siya. Maong na pantalon at puting t-shirt lang ang sinuot niya at lumabas ng bahay. Medyo basa pa ang kanyang buhok. 2:00 na ng hapon, nasa bahay siya ng mga magulang. Anak, tuwang-tuwang yumakap sa kanyang ina. He kissed her on the forehead. Napasyal ka? Gusto ko makausap si Papa. Nandito ba? Nasa lanay, nagpapahinga. Puntahan mo na lang. Napatda siya sa paglapit sana sa ama. Nakaupo ito sa garden chair, nakatitig sa kawalan. Hindi tumitinag. Napansin din niyang tila malaki ang tinanda nito. Nadagdagan ng puti nitong buhok. At kahit malaki pa rin ang pangangatawan, he looked pale and there was no strength on his huge side. Papa, tawag niya habang pinagpapatuloy ang paglapit dito. Bahagyatong lumingon at sanay niya siyang maupo sa tabi nito. Kamusta ka? Bati nito. I'm fine, Papa. Ikaw, how are you? He felt guilty. Nag-iisa lang siya pero bibihira siyang magkaroon ng oras na dalawin ng mga magulang. I'm fine, tila malungkot nitong tugon. He took a deep breath. Pa, nagpunta ako dito dahil sa gusto niyang mangyari. Sinabi sa akin ni Adriana ang nais niyo't hindi ko maintindihan. It isn't like you at all. You have never been this unreasonable. Inaasahan mo ba talagang papayag si Adriana na magpabuntis? She's not that stupid. I want to know why you're doing this, Papa. Tinitigan siya nito. Wala kang panahon sa mama mo, matanda na siya. Kung magkakaupo siya, hindi na siya nag-iisa sa bahay na ito. Hindi siya malulungkot, may mapagbubuhusan siya ng atensyon. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Bakit ang kanyang mama ang sinasaalang-alang ng kanyang papa? What do you mean, Papa? The old man smiled bitterly. I'm dying, Tristan. Napasigaw siya. That can't be. Tatakbo ka pa sa pagkasenador. Keep your voice low. Ayoko marinig ng mama mo. Hindi pa niya alam. Anito. But how he looked desperate. Hindi madaling tanggapin na bukas makalaway mawawalan siya ng ama. He might have taken him for granted. But he has always secured with the knowledge that his parents would always be there. His father could not die. He looked invincible. I was born under cancer. I'll die of cancer. The old man joked. I have managed to keep my illness a secret. Kilala mong mama mo. Madaling bang hinaan ng loob. Hindi ko malaman kung paano ko siya ipe-prepare at naisip kung magkakaroon kami ng apo, hindi na siya masyadong magdaramdam. Hindi ko man abuti ng magiging apo ko. Alam kong mapapaligaya niya ang mama mo. Yun lang ang nais ko. Hindi para sa akin kundi para sa iyong mama. She doesn't know how to live alone. Alam kong naunawaan mo ko. Bakit ka pa tumango sa pagtakbo sa susunod na halalan? I was trying to grasp some false hope. Naisip ko kung may pagkakabalahan ako. The illness might just go away. It didn't. Galing ako ng hospital kahapon. Sooner or later, I have to be confined. Chemotherapy will start. Naiisip mo ba kung anong idudulot nun sa iyong mama? Hindi pa man ako namamatay, she would already be devastated. Kahit paano nakadama siya ng relief. So hindi ka pa sumasa ilalim sa chemotherapy? Ibig sabihin may pag-asa pa, Papa. Malakas ka naman, matapang. Kaya mong lampasan yan. I have postponed it long enough. As I've said, I tried to heal myself. I'm stubborn and you know it. Ngayon ay duda na ang mga doktor kung makakaya ko pa. Ano man ang maging resulta, handa na ako, Tristan. I believe I have lived a full life. And I am blessed to have you and your mother to share this lifetime. I just don't know how to leave your mother. Let's face it, you wouldn't be there for her. May sarili kang buhay, hindi naman practical na talikuran mo ang mga responsibilidad mo para bantayan ang mama mo habang nagdaramdam. She needs a grandchild. If it's a boy, name him after me. Pa, ang tanging nasabit niya and he sounded like a little boy. Why didn't you tell me?
Natulungan sana kita na magsabi kay mama. I can't bear to see her face when she learns of my illness, Tristan. Kapag mag-asawa, kapag naramdaman mo ang klase ng pagmamahal na para lamang sa iyong kabiyak, you'd understand. Hindi mo gugustuhin masaktan siya kahit kapiraso. Kung kaya mong solohin lahat ng sakit at problema, gagawin mo. Pinisil nito ang kamay niya. You'll do everything for the woman you love, Tristan. Paniniyak nito. He fought back the tears. I'll see what I can do, Papa. Magkasabay silang tumayo at nagyakap. I love you, Papa. I love you too, son. Aalis ka na kagad? Usisa ng mama niya. Pero babalik ako bukas, ma. May asikasuhin lang ako. Pilit niyang pinasigla ang anyo. It was hard. Sa loob ay umiiyak siya and he couldn't tell his mother. Why don't you join Papa in the lanay? Suggestion pa niya. I will. Napapansin ko nga lagi siyang nag-iisip. Pero dala lang yun ang mali niya akala. Pasensya ka na anak at pasensya na rin kamo kay Adriana. Okay lang yun ma. Naintindihan din niya. Nasa opisina pa si Adriana nang tumanggap siya ng tawag mula kay Tristan. Lumabas sina Ax at Fritz. Ngunit na nga akong babalik dahil ititreat pa siya ng dinner. Nasaan ka? Tanong niya. Mukhang nababahala si Tristan. In my car, susundin kita dyan. I need to talk to you. It's very important. Okay. Pagkababa ng telepono, nag-text siya kay Ax. May pag-uusapan sila ni Tristan. Kanselado muna ang dinner date nilang tatlo. 25 minuto ang lumipas at dumating si Tristan. Mukha siyang pagod at higit sa lahat, nalungkot siya sa nakikita sa mga mata nito. Mukhang papaiyak na ito. Anong problema? Tanong niya kagad at automatikong hinaplos ang pisngi nito. Hinawakan siya ni Tristan sa kamay. I need your help, Adriana. Tumango siya. Sinarhan nila ang opisina. Sa townhouse nito sila tumuloy. Habang nagbiyabiyahe tahimik siya at kitang-kita niyang pagtatagis ng mga bagang nito. Nang makaupo siya sa sofa, saka siya muling nagtanong. Anong problema? Masasalin sana ng alak sa basong binata, ngunit nakita nitong ubos na yon. Maupo ka rito, wika niya. Ganun ngang ginawa nito. Nang makaupo siya sa tabi niya, hinagod niya ang likod nito. Anong maitutulong ko? Kahit buhay niya, iaalay niya sa lalaking ito. Ang lalaking nagbigay sa kanya na napakaraming bagay. Una na roon ang tiwala sa sarili. Si Papa, yumuko ito't sinubsob ang mukha sa dalawang palad. He's dying, Adriana. I talked to him just this afternoon. Kaya pala, ganun na lang ang hangarin niya magkaroon ng apo. Ipinaliwanag din ito ang dahilan ng ama. I know my father is right about my mother. She'd be devastated if she finds out. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa wakas, pinawala nitong pinipigil na luha. Hinilan niya ito patabi palapit sa kanya. Sa kanyang puso, dahil doon talaga ang lugar nito. Hinayaan niyang umiyak ito ng umiyak kahit na nabasahan ang blusa niya. If he dies, hindi ko rin alam kung makakaya ko. Paano ko masikasa si mama kung hindi ko rin kayang tanggapin ang lahat? It's so sudden. Why didn't he tell me? Hindi niya nagbigay ng mga nakakaaliw na salita. Ang aliw ay nasa kanyang dibdib. Sa pusong umiiyak para sa kanya. Ang pusong nakakaramdam ng kanyang sakit. Hindi man maintindihan ng isip niya ang lahat, naintindihan naman yun ng kanyang damdamin. He was clinging to her as if she was his lifeline. She just kept on hugging him. Finally, his sobs subsided. He looked up and stared at her. I will marry you, Adriana. Kung papayag ka, he said. Dahil kailangan kong magbuntis? She asked. He nodded. I'm sorry pero kailangan kong pagbigyan ng papa at hindi ko naman pwedeng gawin yun na. Hindi kita pakakasalan. I can't disgrace you. She wiped his tears from his cheek. Magpapakasal tayo, she said. Pag-ibig namang dahilan kung bakit nagpapakasal ang dalawang tao. At kung pag-ibig ang pag-uusapan, marami ako nun. Para sa lalaking ito. At titiyakin ko magbubuntis ako kaagad. Malaki ang mawawala sa'yo kapag nagpakasal ka sa akin, Adriana. Maraming oportunidad ang mawawala. Kaysa ikaw ang mawala, katuwiran niya. Huwag mo na akong isipin mong mama at papa mo, nag-iisa kang anak at ganun din ako. Kaya naintindihan kong bigat ng dinadala mo. Walang ibang maasahan ng parents mo kung hindi ikaw. Hindi man nila sinasadya, nasa yung kaligayahan nila. But I can't promise you anything, he said. Eh di wag kang mangako, hindi ko kailangan ng pangako, Tristan. Basta gawin na lang natin ang nais ng papa mo. Sabi nila, hindi raw dapat magsalita ng patapos. Pero magsasalita na ako ng tapos ngayon. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko kahit kailan. Kahit na anong mangyari, mariin niyang wika. Thanks.
I'm promised to be good to you. I'll give you everything. Naibigay mo ng lahat ng kailangan ko. Marahan niyang nilapit ang mga labi niya rito and he was waiting. When their lips met, magkasabay pa nilang binukas ang kanilang mga bibig. Binuhat niya nito papasok sa silid at marahang binaba sa kama. She smiled at him. Kung tamang kwenta ko, I'm ovulating. Shut up. He lied down on top of her and started making love to her slowly. He knew it would be her first time. Ang mga ungol niya ang nagsilbing gantimpala sa effort nitong ibigay lahat sa kanya, ang kasiyahan. Tulog si Tristan. Matagal itong pinagmasdan ni Adriana. He looked exhausted. Who would not be? Ngunit payapa ng lahat, parang sanggol itong himbing na himbing. Nasuyo niyang hinaplos ang pisngi nito. Pagkatapos ay may naisip siya. Yaman din lamang na ikakasal sila. Mabuti pang mag-practice na siya sa pagiging may bahay. Bumaba siya mula sa kama at nagbihis. Her body was sore, ngunit isipin lang niya ang nangyari sa kanila ay para na siyang lumulutang sa alapaap. He touched her inner tight and looked at her hand. May bahid pa yun ng dugo, napangiti siya. It was worth it. Hinimas niya ang tiyan. Maging baby ka kagad ha, aniya at tumuloy sa banyo. Nang makapagbihis ang kusinang tinungo niya, naganda siya ng lulutuin. Minana rin naman niya sa kanyang inay ang husay sa pagluluto. Chapsuy at pritong lapo-lapong inihanda niya. Tapos na siyang magluto, tulog pa rin si Tristan. Naisip niyang tawagan na muna ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ever generous na mga bossing. Pinakabitan din siya ng telepono. Nagsabi siya sa kanyang inay na baka hindi siya makakauwi. Bakit? Nasaan ka? Usisa nito. Nandito sa bahay ni Tristan, inay. Magpapakasal na kami. Kaya pwede na ako matulog dito. Ano ka? Umuwi ka rito at malilintikan ka sa itay mo. Inay, may problema pa si Tristan. Hindi ko pwedeng iwan. Magpapaliwanag na lang kami kapag umuwi na kami dyan bukas. Pero hindi pa kayo kasal. Mataas ang boses ng kanyang ina. Ganun na rin yun. Unawain niyo na lang muna kami. Kailangan ni Tristan ng makakasama. Malaki ang problema niya. She told her mother part of Tristan's agony. Naawa ako sa kanya kaya hindi ko siya maiwan. Ganun ba? Anang inay niya. Pero umuwi kayo bukas ha. Bumalik siya sa silid matapos kausapin ng ina. Maingat niyang iniligpit ang mga kalat upang hindi magising ang binata. Kailangan nga nito ng asawa kung saan-saan niya nahuhugot ang mga underwear. May pantalon pang isang buwan na yata sa ilalim ng kama. Dinala niya lahat iyon sa laundry basket. Pinag-iisipan kung dapat na rin niyang labhan. Magwawalis muna ako, aniya sa sarili. Pagising ni Tristan, malamang na hindi nito makilala ang silid. Linis na linis nang matapos siya. Naupo siya sa isang armchair, hawak ang isang basahan. Nakakapagod din palang maging may bahay sa isip-isip niya. At napakunot ang noo. Minamataan siya sa ilalim ng chest na lalagyan ng mga underwear. Patuwad niyang kinuha yun, it was a small velvet box. Binuksan niya yun at nalaki ang mga mata niya. Singsing at malaking diamante ang bato. Napapaligiran pa ng mga rubies. Fire and ice, tinapat niya sa liwanag at walang kakurap-kurap na pinanood ang kislap ng mga bato. Then she put it on her ring finger. Kasyang-kasya sa kanya, parang sa kanya talaga isinukat. Sa kanyang kamay itila lalo lang nangislap yun. Ayaw na niyang hubarin, tinabi niya mga ginamit sa paglilinis. Pagkatapos ginising na niyang binata. 9:00 na ng gabi. Baka naman tuluyan na tumakatulog na hindi kumakain. Besides, may iba pa siyang agenda. Siguro naman nakapagpahinga na ito, she wanted to make love to him again. Pero bubusugin na muna niya to para may lakas. Umungulto ng yugyugin niya sa balikat. Nagdilat na isang mata. Why? Kumain na muna tayo, mamaya ka na ulit matulog. Kung patutulugin kita, she grinned and bit her lower lip. His arms sprang and held her. Sa isang iglap din nasa ilalim siya nito. He was still naked and she could not once feel his throbbing manhood. Mabilis siyang naghubad ng damit. Kumakain na sila nang may mapansin si Tristan. Kinisap niya ang mga mata. Where did you get that? Tanong nito. Ito, tinaas ni Adriana ang kamay na may singsing. Napulot ko sa ilalim ng chest. Sinuot ko muna, ang ganda kasi. Yun ang engagement ring na binili niya para kay Marixie sana. The ring that he could not bring himself to take out from his pocket. Nahulog marahil sa kanyang pantalon at nawala naman sa kanyang isip. Nakita yun ni Adriana at, it fits you, aniya. Oo nga kanino kaya to? Baka kay Marixie. It's yours, aniya. Keep it, wag mong huhubarin kahit kailan. Aray! Hindi kumakanta ang kanyang asawa. Biglang sumakit na naman ang tiyan nito. Pati siguro balakang. Shit, bulalas niya habang nasa manibela.
Walang 3 minutes ang interval. Sunod-sunod ng contraction na nararamdaman ni Adriana. Okay lang sana kung hindi sila kasalukuyang naiipit sa hindi umaandar na traffic. Bisperas ng Pasko, talagang puno ang kalsada. Lalabas na yata! Nandito na! Sinapo nitong pagitan ng mga hita. Ulo na yatang nakakapa ako! Ouch! Tinuwid nitong mga binti, inangat ang pangupo. Bakit ba sinama pa kita? Tanong ni Tristan sa sarili. Siya ang may kasalanan kung sa kalsada mapapaanak ang asawa. He did not want her out of his sight, lalo na ngayong kabuanan na nito. Hindi siya nagtitiwala sa mga maids nila sa bahay, and his mother could not drive. Ang papa naman niya ay nasa ospital, naka-confine na roon. Yaks! Dayong muli nito. Pumutok na! Sigaw niya, taranta siya. Dinukuang niya ito, kinapa ang pagitan ng mga hita nito. Basang-basa yun. Ang busina naman ang binalingan niya. Sunod-sunod ang ginawang pagpisil doon. Walang kumilos na sasakyan. Bumaba siya, ngunit hindi niya mamalaman kung saan siya susuling. Final ay binayo niya ang windshield ng isang kotse. Galit na nagbaba ng bintana ang driver. Are you a doctor? Tanong niya. Nawala ang galit sa mukha ng lalaki. No, why? Manganganak ang misis ko. Ha? Yun lang at nag-ingay na rin ang driver. Bumusina to ng bumusina pagkatapos ay bumaba. Tinulungan siya nitong maghanap ng doktor sa paligid. Isa-isa nilang kinatok ang mga bintana ng mga sasakyan sa vicinity. Ang iba namang motoristang nakakaalam ng sitwasyon ay tumawag ng medics. Binalikan niyang asawa. Tila pinipilit lang nitong kalmahin ang sarili kahit tila papanawan na to ng ulirat sa tindi ng sakit na nararamdaman. Hang on, sweetheart. Just hang on. Help is on the way, aniya. Nakitang umiiyak ng asawa at napapasubsob sa balikat niya. Don't cry, baby, please. It be alright. I promise, I won't leave you. Gusto kitang isumpa, daing nito and try to smile at her joke. Kung makakawala yun ng sakit, go ahead, aniya. Seryoso, hindi rin niya malaman kung paano pahaplusin ang mukha nito't noo. Isang matandang babae ang humahangos na lumapit sa kanila. I'm an obstetrician. I think I can help. Wika nito. Oh God, thanks. Usal niya't hindi binibitawan ng kamay ng kabiyak habang iniexamine to ng doktor. Bigla na pasigaw ito. What are you doing? Singal niya sa matanda. Hindi siya nito pinansin. You're doing fine, Iha. Take a deep breath and when I say push, push as hard as you can. Ilalabas ko na? Tanong ni Adriana. You can do it. Paniniyak ng obstetrician at mula sa loob ng maternity dress nito ay kinapaang siya nito. Nahubad na rin nito ang underwear nito. Nai-recline na rin ang inuupuan nito. Sa pagkainis pa lalo ni Tristan, hindi man lang gumalaw ang trapiko. Wala pa rin kamalay-malay ang nasa dulo sa nangyayari. May nakapansin namang pulis sa nangyayaring kaguluhan. Nagusisa to. Nalaman nito ang dahilan, agad namang kumilos, nagradyo to sa kasamahan sa bandang unahan ng trapiko. Ngunit para kay Tristan, napakabagal pa rin ng saklolo. Bawat daing na asawa nanonood sa kanyang damdamin, and he vowed not to get her pregnant again. Pahigpit ng pahigpit ang kapit nito sa kanyang braso habang panay ang utos ng obstetrician. Push! Ganun ang naririnig nila, then he heard the faint siren. Dumating ng ambulansya, wika ng isang motorist. Hindi makalusot, may bus sa daraanan, wika naman ng isa. Ungol at sigaw ang namumutawi sa bibig ni Adriana. Kapansin-pansin na rin ang bawat ungol niya at daing. Dumadaing din siya na parabang siyang nakakaramdam ng sakit. Mahina pa rin ang tunog ng ambulansya. Ibig sabihin, malayo pa rin yun, but he could see people in white running towards them. The medics! Hingal na hingal ang unang nakalapit sa kanila, tinignan kagad si Adriana and they did their job. Nabigyan na rin ng guwantes ang obstetrician, tinapalan na oxygen mask ang kanyang asawa. Then they all heard the most precious sound of all, iyak ng sanggol. Hinimatay siya. Ang mga tao. Sa paligid ay naghiyawan sa tuwa, naglulundag pa. Lahat ibinati ang wala ng malay taong ama. Nailipat sa stretcher si Adriana. Magkasama silang mag-asawa sa loob ng ambulansya. Laman sila ng balita kinabukasan. Araw ng Pasko. You did it, wika ni Mr. Abriego kay Adriana nang pumasok to sa kanyang hospital suite. Nasa wheelchair ang matandang lalaki. May suot na bonnet dahil nalagas ng mga buhok nito dahil sa treatment. Kaya pilitin niyang gumaling at nang maalagaan yung apo niyo, wika niya. Masakit pa rin ang mga kasukasuan niya, ngunit masayang-masaya siya. Lalaki ang anak nila ni Tristan at saan man niya ang gulo ito tingnan, kamukhang kamukha to ng kanyang esposo. Ngumiti lang ang matandang lalaki, pinagulong ang wheelchair palapit sa kanya. Thank you. Wala ho yun. But I want to thank you. You made my son so happy.
Masaya rin naman ako sa piling niya. Tinupad naman ni Tristan ang mga sinabi nito sa kanya. Kung mabait ito noon, mas mabait pa nang maikasal sila. Kung kaya marahil nitong hilahin ng langit pababa sa lupa, gagawin nito't iaalay sa kanya. Bumukas muli ang pinto at niluwa ang kanyang kabiyak, may dalang bulaklak. Bago ka magprotesta, hindi akong bumili nito, wika nito. Galing to sa mga fans mo, marami pang darating. Hindi ko lang kayang bitbitin lahat. Pinatin nito sa bedside table ang bulaklak at ginawaran siya ng halik sa noo. Kamustang pakaramdam ng misis ko? Masakit ang daddy ko. Kailangan ko na mag-breastfeed. Aniya. Okay, he buzzed for the nurse. Nang dalhin sa silidang sanggol, sa papamunan nito ipinasayo ni Tristan. Pareho kayo ng lolo, walang buhok. Maluha-luha naman si Mr. Abriego habang minamasdan ng apo. Inakbayan ito ni Tristan. You'll be fine, Papa. You're responding well to the treatment. Soon, you'll get all your hair back. Tumango ang matanda. Good-looking kid, komento nito sa apo at ibinalik sa ama. Isang nurse ang pumasok para ibalik ito sa sariling silid. Ipinasa ni Tristan ang anak sa kanya. Nabasa mo ng dyaryo? Tanong nito. Oo, may picture ka pa nung hinimatay ka. Kinunan ko ng isang amang negosyoso. Ani at ibinigay ang dibdib sa anak. Kinagkanto ni Tristan sa noo. When do I get to do that again? Biro nito ang tinutukoy ay ginagawa ng anak sa kanya. Ganun na lamang ang simangot niya. Sasaksakin kita kapag lumapit ka sa akin, banta niya. Tinawanan lang siya nito. I love you, wika nito maya-maya matapos siyang tawanan at pagmasdan. Noon lamang nito tinuran ang mga katanggang yun at dahil bagong panganak siya ay very emotional siya. Ganun na lamang ang iyak niya. Noon walang direksyon ng puso ko. Kamuntik ng maligaw. Pero dumating ka sa buhay ko. Pinulot mong puso ko. Nilagay sa dapat paglagyan. There, he touched her chest. Like that engagement ring on your finger. Hindi ko malaman kung kanina yan dapat ibigay. But you found it and wore it. Noon ko na lamang ikaw talagang hinihintay niyan. Thanks. He cried too. Nag-iyakan sila nang bumukas na naman ng pinto. Niluwa ang mga bulto ni na Ax at Fritz. Ay, boso, wika ni Ax at umatras. Nagpapadede pa rin siya. Agad naman yung tinakpan ng dibdib. Binitaw muna ang anak. Say hello to your ninongs anak, Aniya. Pumalaho lang ng iyak ang sanggol. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.